tayo po ay wala na tayong control. Kaya napakaganda mga kaibigan na yun po ang gagawin natin. Yun ang aking gisuggest doon sa aking yung tao na yun humingi ng guide. Kasi sabi ko, halimbawa, kaibigan, palagi kang mag-alala. So, paano naman ang blood pressure mo? Kung palagi kang mag-alala, na halimbawa, alauna, wala pa rin. Bakit ka mag-alala dahil ang sugar mo ay tataas? So, sabi ko, magiging malaki ang problema dahil ikaw ay magkasakit. So, sino naman susuporta sa anak mo kung magkasakit ka na? Kaya sabi ko, love yourself also, no? So, tama yun na love natin yung ating mga anak kasi natural yan, kasi anak natin, regalo ni Lord yan sa atin. So, balit sabi ko, huwag mo rin pabayaan na i-love yung sarili mo. Ibig sabihin, take care of yourself. So, di ba? So, kasi napakahirap na ikaw ay magkasakit. Paano na lang? Kaya dapat sabi ko, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sabi ko, di ba alam mo naman yan na ang instruction sa atin ng ating God Almighty ay never worry, never stress, never say it's a big problem. Sabihin natin, no problem. Instruction sa atin na huwag tayong ma-stress, huwag tayong magulimihanan, huwag tayong problema, huwag tayo magtutok doon. Kung di, ano ang sabi? Sa magitan ng panalangin, daing at pasasalamat, sabihin natin kay Lord. No? So, ibig sabihin na, ano natin kay Lord, ikumpisal. Na Lord, sabihin natin, halimbawa, no, ganito, no? So, lahat, yun ang instructions po sa atin, kaya dapat hindi tayo ma-stress. Kasi halimbawa, may ulcer ang isang tao. No? Pag ma-stress yan, lalong lalala ang ulcer. Tapos pag ang tiyan ay may problema, lalong magkaroon ng problema. No? So kaya dapat kuwan tayo. No? Kasi ang kuwan nakalagay naman dito sa moral na gabay, no? A merry heart, no? Di ba? Ang masayang puso ay ibig sabihin niyan, magkaroon tayo ng good health. No? Ibig sabihin, maging maganda ang ating katawan. Ibig sabihin na lalayo ang sakit sa atin pag mayroon tayong merry heart. Kaya dapat may joyful heart tayo. Kasi alam mo mga kaibigan, mayroon palang sobra sa 50 na klase ng puso. So ang tanong doon, anong klaseng puso mayroon tayo? So di ba mayroong minsan nagsabi, may nagsabi po, no? Kasi mayroong umikot doon sa sagingan. Tapos sabi niya, buti pa yung saging, may puso. Yan, no? So, ibig sabihin, no? So, marami talagang klase ng puso. No? So, yan, no? Kaya, pag i-search po natin yan, makita natin ang sari-sari klase ng puso, no? Pero, isa sa pinakamaganda ay pusong masaya. No? Pag sa English pa ay joyful heart. So ngayon ang tanong, how can we have a joyful heart? Paano tayo ngayon magkaroon ng joyful heart? O masayang puso, no? So sa pagdala po natin yan. Kasi alam mo, according to study, no? Mapalad tayong mga Pilipino. Alam niyo ba kung bakit, no? So, di ba, na ang mga may pera pwede magpaspa talaga pupunta doon sa, no? Pero dito naman tayo, pwede naman tayo sa bangkita lang, magpa-pedicure tayo. Tapos masaya pa, nagkikwentuhan, no? Di ba? Tapos habang nagtitinda, no? Mayroong manicurista o kaya pedicurista, no? Ayan. So, kaya masaya tayong mga Pilipino. Kaya yun ang hindi basta-basta magaya sa atin, no? Dahil na in spite of, may challenges in life, tayo may saya. Dahil ina-acknowledge po nating mga Pilipino na a joyful heart. Diba? A joyful heart magbibigay sa atin ng good health. No? Ayan.
Pero pag malungkot naman, natutuyo ang ating buto. Broken heart, drieth the bones. No? So siyempre, piliin natin joyful. Pero subalit mga kaibigan, depende naman sa pagkakataon. Halimbawa, mayroong kalungkutan ang katabi natin, tapos maging merry tayo. Kasi ang naman dyan, ang instructions ay, kung nalungkot ang kaibigan mo, siyempre, mag-sympathize tayo. Kung masaya sila, maging masaya rin tayo.